Hello mga ka-Team Success Pro! Hello mga ka-Team Royal Empress International! So, I'm Engineer Glaren and I'm a civil engineer by profession. So, actually po, dahil po sa training na to, diba, so sobrang nakakatuwang part, diba, kasi bakit po, diba, dahil po sa ating training, sa ating Winners Academy, diba, so right now po, ngayon po ay skills number 3 na po tayo. So, last time, diba, tapos na po ang ating skills number 1, tapos na din po ang ating skills number 2, 'di ba? So kung saan po 'yun po yung tinakil natin. 'Di ba? Sa skills number 1 po natin, tinuruan po tayo, 'di ba? Tinuro ko po sa inyo kung paano, 'di ba, humanap ng inyong mga prospect. Saan po natin kukunin ang ating mga kakausapin? Saan po natin mahanap yung ating mga mai-invite. Tama, siyempre yung ating skills number 2. 'Di ba? Yung ating naman, paano naman natin sila ma-set for appointment and paano naman sila natin mai-invite. Paano natin sila ma-approach. Tama? So, this time around ay skills number 3 naman natin. Isa ito sa pinakamahalaga, 'di ba, na kailangan ma-master mo. 'Di ba? Kailangan na alam mo kung paano gawin ito. 'Di ba? So, ito naman ang ating skills number 3. Okay? So, skills number 3 natin. 'Di ba? Ito, pag master mo to, syempre, pag alam mo to, sigurado po ako, uulanin ka ng maraming pay-in. Diba? So, ito yung magbibigay sa'yo ng maraming sign-up. Diba? At the same time, diba, talagang dito ka, diba, talagang kikita ka ng malaki. Diba? Kasi bakit? Imagine mo, pinaka-importante, diba, na talagang mamaster mo kung paano gawin to. Okay? So, syempre, sabihin po natin, master mo na yung dalawa. Diba? Yung prospecting and pagsisetting ng appointment. Pag hindi mo alam yung skills number 3 natin, hindi mo pa rin mapapasali yung client mo. Tama? Kaya importante po, master mo itong number 3 natin. Okay, so ito yung tinatawag natin na importance of follow-up and syempre numbers game. Okay, sa ginagawa po nating negosyo, importante po, 'di ba, na pagka once na hindi sila sumali, kasi di naman agad-agad po lahat ng kausap natin sasali. Tama, mali? 'Di ba, meron ka ba dito na nakausap mo, 'di ba, after ilang weeks, 'di ba, after ilang araw pa, after a year, after many years, bago pa sumali? 'Di ba? So, ibig sabihin, 'di ba, kaya napasali mo yung kasi sa follow-up. So, ganun din po, 'di ba? Hindi po lahat sa na kinakausap po natin or napresenta natin ng video, 'di ba? Napresenta natin, nadala na sa office, hindi po lahat na nakakausap po natin ay sumasali agad. Tama? So, syempre, dyan na po natin sila ipa-follow up. So, bakit po natin need i-follow up yung ating mga client? Syempre, yan po yung part na katatanungin natin sila, 'di ba, kung kailan sila sasali, anong ginawa nilang paraan, 'di ba, or kaya ano pa ba yung mga tanong nila sa isip. So, kailangan po, 'di ba, na pinapalo po natin para malaman natin, 'di ba, kung ano na yung status niya. 'Di ba, kung ito sasali ba to next week, ito sasali ba to sa katapusan, sasali ba to sa sahod nila. So, importante. 'Di ba, lalo na po syempre sa mga most likely no, mga kausap po natin, empleyado, 'di ba? So syempre, sa ganda po nakitaan, 'di ba? Napresentan mo ng video, napa-explain mo yung yung marketing plan natin. Sa sobrang ganda, sa laki po ng kitaan na meron po tayo, 'di ba? It good to be true, 'di ba? Na alam mo 'yun, maniwala ka agad na talaga kita ko niyan. And the same time, kahit ako po, aminin natin, kita ko dati ganun din. 'Di ba? Hindi po ako agad-agad naniniwala na kikita ba talaga ko ng malaki dito? 'Di ba? Totoo ba talaga to? 450,000 pesos monthly. 'Di ba, potential income mo. 'Di ba, tayo pag empleyado, 'di ba, kumbaga kontento na tayo 15,000, 20,000, 30,000 to 50,000 nga minsan nalalakihan ka na eh. Tama? So ibig sabihin, 'di ba, that's why, 'di ba, yung mga natin, yung mga nakakausap po natin, nagkakaroon sila ng doubt and fear na tatawag. 'Di ba? Kasi syempre hindi sila sanay. 'Di ba? Hindi sila sanay kaya dahil hindi sila sanay, hindi sila makapaniwala na yan yung pwede nilang kitain. Tama? So tayo, syempre ang goal po natin ipaintindi or kaya alam mo yon, ipaano natin sa kanila na pwede kang kumita talaga dito ng malaki. Tama na, ito talaga yung kitaan. So, paano natin magagawa yon? Through follow-up naman po yon. Okay? So, syempre, tandaan po natin, sa pag-follow up po, wag po nating patagalin. Diba? Dapat nga po, 24 to 20, may tinatawag po tayo na, na hours rules and 48 hours rules. Diba? So, ibig sabihin po, wag mo na patagalin pa na i-follow up yung, tawag dito, client mo. For example, nadala mo sa office, dapat pag-alis pa lang yan, i-message mo na, diba, ma'am, ingat ka po, message ka po kung nakasakay ka na. Or kapag uwi niyan, ma'am, nakuwi na po ba kayo? Hanggang sa pagtulog niya, kailangan last message mo, yung kanyang mababasa.
'Di ba? Syempre kinabukasan din. 'Di ba? Hindi po porket nagsabi, sige bukas gagawa ng paraan. 'Di ba? Kampante ka na. 'Di ba? Kasi may mga times na gano'n eh. The coach kasi sasali na siya bukas eh. Okay na po yan, di mo na may message. Dapat morning pa lang, 'di ba? Early in the morning. Dapat ano mo, number mo or message mo, 'di ba? Talagang mukha mo yung yung makikita niya doon, 'di ba, na nag-message kasi para maalala niya, 'di ba, na ay nga pala may commitment pala ako dito, sasali pala ako. Kasi pag once na hindi mo ginawa 'yon, 'di ba? Pag once na hindi mo follow up 'yan, 'di ba? Alam mo kahit ano 'yan, kung kahit may pera 'yan, magugulat ka hindi sasali 'yan. 'Di ba? Kasi bakit hindi siya na follow up eh? What if, 'di ba? May hawak siyang pera. Kasi sabi niya nga, 'di ba, sasali siya, kaya naman niya mag-join. Ngayon napunta sa SM. May nakitang gusto niya, napabili ng sapatos. 'Di ba? Instead na pa ipansali sa ngayon, pinalo po na tanghali. Sir, kamusta na sir? Tuloy ka ba sa pagsali ngayon? Tsaka mo pala finalo up, 12:00 na ng hapon. 'Di ba? So, sasabihin, ay, ma'am, sorry. 'Di ba? Naubos na yung pera. May nabili ako. Sorry, nakalimutan ko eh. 'Di ba? Ako nga pala, sasali pa. Ma'am, next time na lang, ma'am. Kasi nabili ko na eh. Sayang, di ko kasi naalala na nga pala, sasali nga pala ako. 'Di ba? So, lesson learned na yun. Tama. So, ibig sabihin, dapat be consistent sa pag-follow up. Alam mo talagang, alam mo yun, gawin natin yung 24 hours rule. 'Di ba? Yung 48 hours rule. Kasi tandaan po natin, ang value factor or pagkakagusto po, 'di ba, ng tao is hanggang 2 days lang. 'Di ba? For example, ngayon, baliw na baliw pa yan, excited na excited pa yan. Yes, sasali ko. Kinabukasan, medyo baliw pa yan. Pero after 3 days, 4 days, 5 days, 'di ba? Minsan nanlalamig na yan. Kaya may mga times, 'di ba, na magugulat ka, gusto naman sumali, 'di ba? Sabi magpapadala na tapos hindi na nagparamdam, 'di ba? Kasi bakit po? May hindi sila na consistent na i-follow up. Nawala na yung value factor nila. Nawala na yung interest nila. So, para bumalik ulit yung interest nila, kailangan tayo po nagpa-follow up sa kanila. Okay po ba yun? Kailangan na-follow up natin sila ng tama. Okay? So, syempre, 'di ba? Kasi bakit po? Pag na-follow up mo sa kinabukasan, 'di ba, tuturuan natin sila kung paano mag-decide ng maaga, 'di ba? So, syempre, para makapag-decide naman, ay nga pala, sasali nga pala ako. Okay? So, kailangan po natin, 'di ba, na talagang i-follow up. Now, paano naman yung pag-follow up? So, mas maganda po, 'di ba, kung gusto mo talaga na mapasali, 'di ba, yung mga follow up mo, 'di ba, yung mga nasabi sasali sa iyo, 'di ba? Ay pinaka-importante po, 'di ba? Yung pinaka-effective way, tawag. 'Di ba? It's either tawag sa number, video call, 'di ba? Huwag ka pong mag-settle lang ng chat or text. Kasi bakit? Pag tawag po kasi, nararamdaman ka. Kumbaga, nararamdaman yung sincerity mo na kung bakit mo siya gustong pasalihin. 'Di ba? Nararamdaman yung boses mo, 'di ba? Nararamdaman ka mismo paano ako mausap. Tama? So, kung kaya mag-video call, 'di ba? Kung sumasagot sa video call mo na. Huwag mo nang antayin pa, 'di ba? Kung kailan siya, alam mo 'yun, kung tawag dito na mag-reply sa iyo sa chat lang. 'Di ba? Paano pala kung busy, 'di ba? Maganda tawagan mo na. So, pagka once naman na natawagan mo na, so, dapat excited ka din. Hello, ma'am. Good morning. Or, sir, good morning. Sir, kamusta? Nasa trabaho ka ba ngayon? Diba? Sir, sakto. May good news pala ako sa'yo. Diba? Sir, sakto, sir. May good news ako sa'yo, sir. Mamaya, sir, may magsasali sa akin. May magsasign up. Diba? Nga pala, sir, kamusta na yung pansali mo, sir? Diba, siyempre, sasabihin niyan, nga, mami, gumagaw pa ako ng paraan, mami, ganito, ganyan. Diba, kaya, ma'am, naghanap pa ako ng mahiraman. So, dapat ikaw din, marunong ka, ay, ganun ba, sir? Sige, sir, maganda, sir, magawa ka ganang paraan, sir. Ano ba yung naisip mong paraan, sir? Diba? May naisip ka ng paraan, sir? Ano ba yung naisip mo? So, ikaw tatanungin mo siya. Pag sabi, ito po, ma'am, minantay ko pa yung hiram ko. Sir, kasi sayang, sir. Diba, imagine mo, sir, may sasali na sa akin. Syempre, ikaw yung unang kong kausap, sir. Maganda sana, sir, maunahan mo to. Kasi pag naunahan mo to, sir, malalagay to sa under mo. Imaginein mo, sir, hindi mo ako kilala, hindi mo to kakilala. Hindi rin ko nagpasali, pero may tao ka na agad. Diba, kaya maganda, sir, unahan mo na to, sir. Message mo ko agad, sir, pagkawan mo na ng paraan. Ako nga dati, sir, wala din akong pera, sir, pero gawa ko ng paraan, eh. So, ibig sabihin, alam mo yun, kahit magbibigay ka sa kanya, 'di ba, ng mga advices, 'di ba, na alam mo 'yon, mapapaisip siya na nga, no, kahit nagagawa ng paraan to, 'di ba? So, pero nararamdaman niya, 'di ba? Unlike po pag ipasa mo lang na ipasa sa kanya, hindi niya ramdam 'yun, walang dating, 'di ba? Kaya isa sa mga effective way na para po mapasali mo yung follow up mo, tawagan mo na 'yan. Okay? Tawagan po. Okay? So now,
Siyempre, 'di ba, kumbaga sa once na ginagawa natin yung negosyo, 'di ba? So siyempre pagka once na nagfa-follow up ka din, kailangan din po 'di ba, naka-right matching. 'Di ba? Kumbaga, talagang alam mo 'yun, tama po yung pagpa-follow up natin. Okay? So, siyempre pagka once na nagpa-follow up ka, 'di ba? For example, kung ano man background niya, 'di ba? PNP man 'yan, PNP din yung ipapasa mo pang follow up. 'Di ba? So, for example, kanina kung tawag, sir, may bago pong sasali ngayon, government employee naman to, sir. Sir, may bago pong sasali ngayon, OFW. So, kung ano yung niya, background niya, doon mo siya i-right matching kung paano mo siya mapapalo up. Okay? So, syempre, lagi kumbaga, pinsan, 'di ba? Coach, kailangan ba talaga everyday na follow up natin yung yung na presentan? Yes. 'Di ba? So maraming iba, coach, baka sila mapilitan na napipilitan na, or kaya baka isipin po nila, coach, makulit na ako, 'di ba? Baka i-block na ako. 'Di ba? Minsan ang dami nating analyzation, no? Coach, kasi baka mapilitan, coach, eh. Coach, baka mainis na sa akin kasi na tawag dito, nakukulitan na sa akin. Tandaan mo, hindi natin sila pinipilit, 'di ba? Para sumali. Okay, hindi tayo namimilit. Kailangan malinaw po muna sa atin yung intention natin. Malinaw po muna sa mindset po natin, 'di ba, na hindi po tayo namimilit na sumali siya. Okay, hindi natin sila pinipilit. Kung bakit natin sila pinapalo, ang pagpapalo po hindi naman pamimilit, eh. 'Di ba? Ang pagpapalo up po, 'di ba, yan yung way po natin, 'di ba, na para syempre maintindihan niya, 'di ba, na kung bakit niya kailangan gawin 'to. So kung ikaw ang intention mo, 'di ba, is tawag dito ay paintindi yung business, 'di ba? Syempre, ipakita sa kanya na matulungan mo siya, 'di ba? Kaya dapat malinaw sa atin yung intention, 'di ba? Na kaya mo siya fina-follow up, kaya mo siya mini-message, kaya mo siya tinatawagan kasi gusto mo siyang tulungan. 'Di ba? Gusto mo siyang tulungan, 'di ba? Maging part din dito sa business natin. Kaya that's why maganda, 'di ba? Malinaw sa atin yung intention. Kaya ko 'to pina-follow up. 'Di ba? So kumbaga tanggalin natin sa isip natin na pinipilit mo. Hindi po tayo namimilit. 'Di ba, kasi imagine mo, 'di ba, imagine mo ang binibigay po nating opportunity, 'di ba, pagbabago ng buhay. 'Di ba? So hindi po natin sila kailangan pilitin. Kung bakit lang po natin fina-follow up sila? Kasi nga, para syempre, 'di ba, alam mo 'yon, ma-remind sila, 'di ba? Alam mo 'yon, magkaroon sila ng call to action na nga pala, sasali nga pala ko dito. Kasi naman ang tao, pag hindi mo fina-follow up niya, nakakalimutan niya. 'Di ba? For example, ito, meron ka bang experience isang realty agent or agent mismo ng mga sasakyan, 'di ba? Or kaya mga sales, 'di ba? Kasi tayo nasa sales din naman tayo, eh. Ang pagkaibahan nga lang natin, kasi tayo, opportunity binibigay natin. Tama, sa sales naman po, nagbebenta sila. 'Di ba, imaginein mo, 'di ba? Yung mga agent po na yan, lalo na mga real estate agent, 'di ba? Ano po yan, makukulit po yan. 'Di ba? Hindi po yan sila pumapayag na hindi ka talaga napapa-oo. Hindi sila pumapayag na hindi ka nakakapunta sa site, 'di ba? Hindi sila pumapayag na hindi ka nakakapag-set ng appointment sa kanila. Kumbaga sila po makulit po sa makulit talaga. 'Di ba? Pero imaginein mo, marami silang nabebenta. Kasi nga sa dala ng kakulitan, eh. Tama? So ibig sabihin, 'di ba? Sila kung hindi sila nagfa-follow up, magulat ka, 'di ba? Dadaan ka ng SM, may inabot sa yung flyers, nanghingi ng number sa iyo. 'Di ba? Mamaya pag meron na agad message 'yan. Kinabukasan may message na naman. Kinabukasan may message ulit. Minsan tatawag pa. 'Di ba? Kaya no wonder marami pong iba talaga napapabili na lang hindi dahil gusto bumili, eh. 'Di ba? Napapabili na lang kasi kakulitan, eh. Tama? So dapat ganoon din po tayo sa business natin. Pero tayo, ang goal natin, bakit natin fina-follow up yung mga tao? Kasi nga, gusto natin po na ipaintindi kung gaano kaganda yung business natin. At the same time, gusto natin silang tulungan. Kasi bakit po? 'Di ba? Kung bakit natin sila fina-follow up? Syempre, 'di ba, yung mga kausap po natin, nandun pa yung tinatawag na doubt and fear. 'Di ba? Minsan nandiyan pa yung pagdududa. 'Di ba? Kaya bakit natin kailangan i-follow up? Para masagutin po natin yung concern. 'Di ba? Masagutin po natin yung mga hindrances, bakit hindi pa siya nakaka-join? Or kaya baka wala pa siyang pera, or kaya nagpapaalam pa sa asawa, or kaya may inaantay pa palang pera. 'Di ba? So maraming factor na kung bakit kailangan natin i-follow up. 'Di ba? Kasi follow up ka ng follow up, 'di ba? Hindi mo inasahan na i-follow up. O di mo nasagot yung anumang concern niya. Tama? So, kailangan po pinapollow up natin. So, pag follow up po, hindi lang basta magpasa ka lang ng picture na, may sumali, diba? Kailangan, minsan din po, relational din tayo. Sir, kamusta? Sir, kamusta na po? Diba? Diba, mayroon po ba kayo dito na experience? Matagal mo na pinapollow up, hindi pa rin nagre-reply. Diba? Alam mo yung minsan sin lang. Diba? Pagka ganun, sin lang siya. Pwede pag nag-sin po yan. Ang maganda, i-follow up mo ng kamusta. Hi sir, kamusta ka po?
'Di ba? So, through that, alam mo yun, meron kayong ibang convo. Hindi yan nararamdaman. 'Di ba, na more on, puro ka lang business ang business. 'Di ba? Lalo na pagkakilala mo. Pagkakilala mo, 'di ba, na-invite mo, kakilala mo. Huwag mo agad pasahan ng mga ano, yung mga pam-follow up natin na may ano naman, may bago naman na tulungan, huwag mo na agad. Ang gawin mo, kamustahin mo muna. Pare, kumusta? O, ano na pare, nakapag-decide ka na ba? O pare, pagtulungan natin 'to. Diba, ano, may naisip ka na ba paraan? Mga ganun muna. Bago mo pasahan ng mga kumita, bago pasahan ng mga sumali. Diba, kasi bakit minsan nagre-reply sila pag yung mga tanong natin regarding sa kanila. Diba, or kaya ako, ginagawa ko po, pag hindi po nagre-reply din sa akin, napapapansin ako dun sa Facebook. Minsan, nilalike ko yung mga post niya. Or kaya nagko-comment din ako kung birthday niya, happy birthday po. Ay, ang ganda naman po sa lugar na yan. Para syempre, 'di ba? Kasi 'di ba nagpa-pop up sa ano yan, sa notification. So pag nakita niya, tingnan niya kung sino ako, punta siya sa message kung magkausap na ba kami. Eh di maalala niya ako. 'Di ba? Pag nag-seen siya sa message ko, "Hi sir, kamusta?" 'Di ba? So gagawa ka ng way na talagang alam mo yun, sa mga online natin, yung mga alam mo yun na naprasana ng video, na-refer mo sa upline mo, 'di ba? So, ano na para ma-follow up mo din sila, 'di ba? So, syempre, eto naman, bago mo i-follow up din, kailangan alamin mo muna sa coach mo kung napasa na ba ng video 'yan. 'Di ba? Kasi yung iba, follow up ng follow up. Hindi pa pala napasa ng video, hindi pa pala napanood yung video. So, bago mo i-follow up, tanong mo muna sa coach mo. 'Di ba? Kasi nililista mo dapat yung mga follow up mo, 'di ba? Yung mga listahan mo. So, ilista mo 'yan. Ito napasahan ko na ng video. Ito hindi ko pa napasa ng video. 'Di ba? Tatanungin mo yung coaches, "Coach, napasahan mo na ba si Sir Gaito ng video? Natapos na po niya kaya?" O pag sinabi, napasahan ko na yan, follow up na natin. So, syempre, aside sa follow up ng coach mo, kailangan ikaw din mag-follow up ka din. Tama? Kasi bakit? Diba, syempre yung coach mo, kung baga yung coach mo talagang araw-araw pinapollow up yan. Pero iba pa din yung factor pag ikaw yung nag-follow kasi ikaw yung kakilala. Ikaw yung nag-refer eh. So yung tiwala sa'yo is syempre 90% tiwala sa'yo. 10% lang yung tiwala dun sa coach mo kasi hindi naman sila magkakilala. Pero syempre lahat ng way gagawin ng upline mo para mapasali yan. So pero kung makikipag-coordinate ka, tutulong ka din na mag-follow up, mas ma-follow up yung mga client mo. 'Di ba? Mabilis natin sila mapapasali. Kasi nga sa'yo pa lang, 'di ba, tiwala na. Tama? So, dagdag factor na lang yung upline mo pag nag-follow up. Okay ba yon? So, pag hindi mo alam pag-follow up, tanong mo, "Coach, ano kayo maganda i-follow up dito?" So, tsaka wag lang po puro picture, di ba? Maganda po, meron din po kayong videos, di ba? Yung mga kumita. For example, ang follow up mo, government employee. Di ba? Follow up mo, government employee. PNP. Meron tayong video na ni Sir Joel, di ba, PNP. O, ipasa mo yun. Sir, PNP, natulungan dito, kumita na, send mo. Taba? Di ba? So, kung meron mang OFW, send mo din video. Ito ma'am, isang dating OFW, ngayon po, kumikita na, send mo. Kung empleyado yan, o hanap ka din ng mga video ng mga empleyado na kumita, send mo din. Tsaka after this, syempre, yung mga transaction. May mga nagpadala, yung magsabi na magpapadala pa lang, yung resibo, 'di ba? Yung pera na may hawak ang pera. Ang dami pong way para puma-follow up mo yung yung prospect mo. 'Di ba? Para sureball talaga mapasali mo 'yan. Okay? So, yan po kasi yung mga pinapollow up po natin, 'di ba? Lalo na pag priority follow up. Sa akin po pag may magsabi, sige po ma'am, gagawan ko po ng paraan. Yan, tawag po diyan priority follow up. Pag nagsabi, gagawa ng paraan, 'di ba? Pag nagsabi na nag-aantay ng sahod, 'di ba? Pag nagsabi na may ipon naman, pero nagdadalawang isip pa lang, tawag po namin doon priority follow up. 'Di ba? So sila yung mga una mong ipapollow up. Pag merong nagpadala ng resibo or kaya nag-pay in, o pwede mo ipadala yun, "Sir, eto sir, may nagsali ngayong araw, sir. Sayang sir, sana naunahan mo na 'to." 'Di ba? So alam mo yun, tawag po doon, sense of urgency. Kailangan marunong po tayo doon. 'Di ba? Kasi kung ikaw, for example, sige, sasali ako. Pero sa sahod ko na lang ha. Ikaw naman, umasa. Sige, sa sahod sali ka na. 'Di ba? So, hindi mo na pinalo up, hindi mo na pinasan ng mga video, hindi mo na pinasan ng mga may papadala. Pusahan tayo. Pagdating ng sahod, makakalimutan na yan. Syempre, iba pag hawak ng pera. Pag hawak ng pera, naisip na, bili kayo ng bagong damit. Bili kayo ng bagong sapatos. Hindi ka nag-follow up. Hindi ka follow up araw-araw. Ngayon nung pinalo up mo na
ano, pre, ano, sahod na ngayon, ano, okay na ba yung pang-join mo? Ay, hala, sorry, may napaglaanan na ako. Sige, ano na lang, next time na lang, siguro sa sahod ko ulit. Di ba, alam mo yun, so, tumatagal. Di ba, imbes na meron ka na sanang papasali. Di ba, so, nagiging bato patuloy. Di ba? Okay, di ba, so, kailangan po, 'di ba talagang marunong tayo, 'di ba na alam mo 'yun sa pagpa-follow up, 'di ba panalo makulit, consistent, 'di ba basta tandaan mo yung pagfa-follow up hindi ka namimilit, 'di ba tanggalin po natin sa isip 'yun. Kasi hindi naman tayo namimilit sa business natin eh. Syempre, ang gulang po natin, mapaintindi, at the same time, tulungan sila. Kasi pag hindi mo follow up yan, isipin mo na lang, pag ito, yung pera niya, nilagay niya dito, natulungan mo, kumita ng malaki na bago ang buhay. 'Di ba? Edi maganda na tulungan mo siya. Tama ba? 'Di ba? So, ibig sabihin maraming factor kung bakit. 'Di ba? Kung bakit talaga kailangan i-follow up natin. Okay? So, syempre, ayun nga, 'di ba? So, once na na-master mo na, 'di ba, yung pagfa-follow up, talagang dadami po yung pay-in mo. Kasi marami naman sa atin dito, hindi naman sumali dahil sa presentation eh. Parang ako, hindi naman sumali dahil sa presentation. Napasali po ako kasi tawag ito, follow up din po ako. 'Di ba? Meron nga po ako napasali. Actually, ang napasali ko after 3 years bago ko napasali. Imagine mo, follow up lang ng follow up 'yun. 'Di ba? Follow up lang po ng follow up 'yun. Talagang chinaga ko lang ng follow up kahit hindi po siya nagsisin. Minsan, "Hi sir, kamusta ka po?" Minsan sa my day niya, nagme-message din ako, "Sir, ang ganda naman nito." "Uy sir, maganda sa lugar na 'yan." O tapos pasa naman ako ng follow up ulit. Imagine mo 3 years, 'di ba? Bago siya sumali. 'Di ba? So kung ikaw 'yun, ako baka tinigilan mo na. Tama. So, ibig sabihin, ang nagpapasali po na sa tao, hindi po yung marketing plan natin. Kasi unang-una, sa unang panood mo ng video, hindi mo pa naman agad naiintindihan eh. Hindi mo pa naman agad naiintindihan yung 1.5, 1.5, 'Di ba? Ang alam mo lang, pwede kang kumita ng kalahating milyon. 'Di ba? So, ibig sabihin, doon ka lang nabaliw. Pero yung paano yung magkano yung percentage, ganito ganyan, magkano yung pasali mo, magkano kikitain mo, wala pa, siguro kunti lang yung taong naintindihan pa yung gano'n agad yung business, 'di ba, or yung marketing plan. Mostly po, maraming tao, 'di ba, na alam mo yun, napasali sila kasi sa follow up mismo, 'di ba? So sino dito, 'di ba? Type ka nga. Sino dito yung napasali sa sa follow up? 'Di ba ilang buwan ka bago ka sumali? Meron ba din dito 3 years? 'Di ba? So, imagine mo, baka meron dito 4 years, 'di ba? Oh, meron sa atin dito 1 week bago sumali. 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. So, ang dami. 1 year, 2 years, 'di ba? 3 years. Di ko alam kung meron pang nakapag break the record, 'di ba? Sa 3 years na 'yan. 'Di ba? So, ngayon lately lang po, may papakita ko po diyan, 'di ba? Yung bago ko pong napasali, no. So, actually, ano po siya, 2021, 22, 23, 24, 25. Oh, yan. Imagine mo po pala, meron, 'di ba? Magpo 4 years, 'di ba, na talagang bago siya sumali. Sabi niya nga sa akin, "Ma'am, matagal na pala tayo nagkaka-chat, no?" 'Di ba? Diba? Sabi niya, "Ma'am, matagal na pala tayo nagkaka-chat." Sabi ko, "Sir, nung una lang sir, nag-inquire ka." Sabi ko, "Buti nga sir, nag-reply ka na ngayon eh." Sabi, "Oo nga ma'am, kasi nakita ko yung mga post mo, 'di ba? Nakita ko din po yung mga my day mo, 'di ba? So, ngayon ko lang po ulit tiningnan yung message niyo, ma'am. 'Di ba matagal na pala tayong magkaibigan sa Facebook." Then ayun, sabi ko, "Oh, sir." So ayun, tinanong ko siya kung ano, kamusta, 'di ba? Naintindihan niya ba dati? Sabi niya, "Paano nga ba ulit 'yun, ma'am?" So, i-explain ko ulit sa kanyang business. 'Di ba? So ayun, nagustuhan niya. After ilang araw lang, 'di ba, nag-sign up. 'Di ba? O kung hindi ko siya chinaga na i-follow up ng follow up, 'di wala akong direct. Tama? So, kaya importante po, 'di ba, masterin po natin yung pagpa-follow up. Okay? So, syempre, 'di ba, yung kumbaga, tandaan mo, 'di ba, hindi po natin talagang intention, 'di ba, na pilitin yung tao. Kumbaga, bakit natin sila pinapollow up? Para po tulungan po natin sila. Yung intention natin na makatulong. Okay? So, syempre tayo, 'di ba? Dito kasi sa negosyo natin, hindi lang tayo tuturuan paano po alam mo yung paano magnegosyo, tinuturuan po tayo dito paano ba mag-isip as negosyante. 'Di ba? Kasi bakit, tandaan mo, negosyante na po tayo, 'di ba? So, ang negosyante hindi po papayag na sa isang araw walang kinikita, 'di ba? So, hindi po tayo wag ka papayag na sa isang araw wala kang kinikita. So, pag nagnenegosyo ka, ang mindset po natin, alam mo yon, araw-araw kikita ka. Kasi bakit? Gumagastos ka, 'di ba? Alam mo yon,
may mga binabayaran kang bills. 'Di ba? Araw-araw kumakain ka, namamasahe ka. So, ang mindset mo, dapat hindi ka papayag. 'Di ba? Na sa isang araw lang, wala kang ginagawa. Tama? So, syempre, ang gagawin mo, dadamihan mo, 'di ba? Dadamihan mo yung mga kausap mo, dadamihan mo, 'di ba, yung mga papaluap mo, dadamihan mo yung mga sino pa ibang prospect mo. So tandaan mo, mga negosyante hindi po yan nag-aantay. Hindi po yan nakatunganga lang, kailan kaya may bibili sa akin. Walang ganoon. Ang mga negosyante, gumagawa po yan ng paraan. 'Di ba, may makita ka, may mga negosyante, may-ari ng negosyo, nagfa-flyers pa yan. 'Di ba? Lumalabas pa 'yan para ma'am, masarap po 'yung ano namin ngayon, ma'am. Ano, sales po kami ngayon, ma'am. Tingnan niyo po. Ma'am, masarap po 'yan. Gumagawa sila ng way sa loob ng isang araw, dapat meron silang sales. May benta sila. So dapat tayo din, dahil nagnenegosyo na tayo, huwag kang papayag na wala kang nakakausap, na wala kang sign up everyday. Kasi bakit po? Leaders don't wait. Ibig sabihin, hindi tayo nag-aantay. 'Di ba? Kung kailan ka magkakaroon ng pay-in, tayo po gagawa ng pay-in. 'Di ba? Tayo gagawa ng, alam mo 'yon, ng natin, ng may income tayo. So, wag kang papayag na nag-antay ka lang doon. Hindi, meron na akong sasali ngayong sahuran pa rin. Meron nga iba 'di ba? Imagine mo, January pa lang, ang sahod sa February 15. Wala na, yun na lang inantay. Ay, coach, meron akong sasali. Talaga may sasali sa'yo, kailan? Ano po, sa February 15 pa kasi yung sahod. Di ba? Tapos hindi ka na nag-follow up, hindi ka na kumausap, nag-antay ka na lang talaga. Huwag ka po mag-settle for less. Di ba? Huwag po tayo mag-settle for less na, alam mo yun, okay ka na. Dahil porket meron ka na follow up na isa, dalawa, huwag po. Kailangan damihan mo pa rin kausap mo. Damihan mo pa rin ng damihan, follow mo pa rin ng follow up, numbers game. Yun po yung numbers game na tinatawag. 'Di ba? Huwag kang mag-settle lang na isa lang yung napapollow up mo. Huwag kang mag-settle, 'di ba, na alam mo yon na ito lang yung ano mo, ito lang yung ginagawa mo. Kailangan damihan mo po. Actually, marami pong way, 'di ba, para dumami yung kausap mo. 'Di ba? Maraming way na para marami kang mapasali dito. 'Di ba? Through posting natin. 'Di ba? Last time tinuro na bakit para dumami yung prospect list mo. Kailangan mo mag-prospecting sa labas, kung makipagkaibigan ka. 'Di ba? Lumabas ka ng bahay, makipagkaibigan ka doon. 'Di ba? The same time sa Facebook, mag-add ka ng friends. Damihan mo yung mga friends mo. 'Di ba? Mag-posting ka, mag-branding ka. 'Di ba? Ang daming way para po syempre, alam mo yun, dumami yung kakausapin mo. Tama. So, syempre, yung mga follow-up mo dati, kamustahin mo, i-follow up mo everyday, consistent everyday, wag lang tanghali. Ang goal mo, everyday, morning pa lang, napapollow up mo na. 'Di ba? So, kung kaya 3 times a day follow up, i-follow up 3 times a day. 'Di ba? So, that's why po, bakit marami pong pang-posting ginagawa yung mga mentors, coaches. Imagine mo, 'di ba, sa isang picture, 2 caption, para hindi ka po ma-restricted. Kasi dadating po yung time, dadami po yung mga follow up mo. 'Di ba? Pero kung konti pa lang naman 'yan, 10 pa lang follow up mo, hindi ka pa ma-restrict. Pero kung umaabot na 300, 500, 1,000, 3,000 yung follow up mo, diyan po kailangan meron ng 10-10 lang 'yan. Kaya that's why talaga yung pagpa-follow up, 'di ba? Marami pong follow up na ginagawa para tuloy-tuloy po yung yung pagpapalo, hindi ka ma-restricted. Kasi pagka inabuso mo naman si Facebook, tuloy-tuloy mo pinalo up, walang palit-palit ng caption, magulat ka na lang, kinabukasan, restricted ka na. Hindi mo na magagamit yung Facebook mo. 'Di ba? So, kaya importante, huwag kang mag-antay. Okay? Gawa ka ng way, 'di ba? Numbers game, the more na mas marami kang kausap, the more na mas marami kang possible na sasali. Okay? So, syempre, ayan, so sabi ko nga sa mga posting, 'di ba, kung meron po nagawlan sumali. 'Di ba, lagay ko mamaya papakita po sa inyo dito. So pagsiset ng appointment, 'di ba? Pagsiset ng mga kausap, syempre sa setting appointment, kung negosyante 'yan, edi pang negosyo mo siya, negosyo offer mo sa kanya. Makapag-set appointment ka, may business ka na ginagawa, 'di ba? Pero empleyado 'yan, iyain mo different ways, 'di ba? Sama lang, 'di ba? Ano lang kayo, kaya kita-kita lang kayo, chika-chika lang kayo, 'di ba? Alam mo yung ganun? 'Di ba? Iyayain mo uminom, iyayain mo gumala, 'di ba? So syempre, 'di ba? Yung mga ganyan mga natin, yung mga tawag dito, yung mga ginagawa natin, 'di ba? So, apply lang natin. 'Di ba? Kasi pagpa-follow up, given na po lahat, nandiyan na. Kung hindi mo pa talaga ma-master, magtanong ka. 'Di ba? Syempre magandang part po kasi meron na tayo Winners Academy. 'Di ba? So, mamaya papakita po sa inyo dito kung sino po yung mga mga napasali ko through follow up, through posting, at the same time setting appointment. 'Di ba? So, syempre, ito naman po ang good news. Kasi bakit po? Hindi naman po natin one time lang ito na alam mo yon, isang gabi lang master mo na agad. 'Di ba? Wala naman pong one night success. So, the good news lang po dito kasi bakit po?
pwede nyo pong ulit-ulitin na ipanood kung papaano po, 'di ba, yung ating ito yung mga ating skills training po natin, 'di ba, sa ating Winners Academy. Kasi bakit po, ipo-post po ito sa YouTube channel ng mga grand mentors natin. Okay? So, syempre, doon mo makikita, di ba, kung once na gusto mo ulitin yung number 1, skills number 1 natin, o pwede po, ulitin mo po yun, panoorin mo hanggang sa ma-master mo. Sabi nga nila, repetition is the mother of success. For example, hindi ka marunong sumayaw, pero kung araw-araw ka nagpa-practice ng sayaw, magulat ka na lang, isa ka na sa mga magagaling na dancer. Di ba, hindi ka magaling kumanta, o di araw-araw ka kumanta dyan. Di ba? So, baka hindi ka pa magiging songbird dyan. Diba? So, ibig sabihin, ulit-ulitin mo. For example, diba, may narinig kang kanta, hindi mo naman talaga favorite yan. Pero araw-araw mo napakinggan. Diba? For example, yung kantang ay salbakuta. Diba? Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Ha? So, hindi mo nang favorite yan. Pero tingnan mo, alam mo yung kanta. Kasi bakit? Napapakinggan mo araw-araw eh. Diba? Araw-araw ba naman sa kapitbahay mo pinapatugtog yan? So, ikaw din, hindi mo na namamalayan. Natututunan mo na. Tama? So, ganun po ka-importante na talaga ulit-ulit mo na inaaral, ulit-ulit mo pinapakinggan hanggang sa mamaster mo. Kasi ako po sure, pag yan pong number 3 na to, na skills training natin, yung importance of follow-up and numbers game, pag ito po, master mo talaga. Diba? Sure ball na po payin mo dyan. Sure ball po talaga. Diba? Kasi actually, marami na pong patunay. Diba, na talaga pagka-follow up, dyan napapasali ang tao. Diba, kaya nga, tinatanong ka, diba, paano mo na-follow up, nag-follow up ka na ba? Diba, makukulit yung mga kuya, na-follow up mo na to, ma'am, na-follow up mo na to. Kasi bakit po, true follow up, napapasali ang tao. Okay? So, kaya po, diba, talaga dapat nakasubscribe ka, diba, nakasubscribe ka sa YouTube channel ng mga mentors natin, para doon mo mapapanood ang mga video. Okay? Doon mo mapapanood yung mga videos, at ulitin mo lang, para the same time, diba, maaral mo siya. Okay, the same time, syempre, 'di ba? Napaka-ano po natin, no? Alam mo 'yon, grateful natin lahat kasi bakit po? Imagine mo mayroon tayong Winners Academy na kung saan tuturuan po tayo, 'di ba? Na paano po tayo makapag-training, paano po tayo matuto sa mga paano po tayo matuto, 'di ba, sa ginagawa nating negosyo. At the same time, pwede pang i-post, 'di ba? Pwede pang ulitin, 'di ba, na mapanood yung mga video. 'Di ba? Kaya actually naisip ko ng mga mentors natin para po, syempre yung mga malalayo po natin, yung mga hindi po naka-attend ng every training natin, 'di ba? So naaaral po nila yung mga trainings po natin mismo. Okay? So syempre, 'di ba? Abangan mo, 'di ba, yung ating next, 'di ba, na skills number 4 po natin. 'Di ba? Kasi bakit po? 'Di ba? Doon naman po ituturo naman sa atin kung paano maging effective, 'di ba, sa pagpe-present naman. 'Di ba? Ano ba yung dapat nating gawin para maging effective tayo na alam mo sa presentation pa lang join na yung kausap mo. So, doon naman po yan ituturo. Okay? Kaya every training po natin, every training sa Winners Academy, 'di ba? So, huwag kang mawawala kasi bakit? Diyan po matututunan yung mga tinuturo po natin, 'di ba, sa mga trainings po natin. Okay? So, ayun lang mga ka-Team Success Pro and mga ka-Royal Empress International, 'di ba? Sana marami kayong natutunan, 'di ba? So, lahat po ng mga kanina, no, paano mag-follow up, 'di ba? So, actually po, yung pag-follow up, sabi ko nga, madali lang 'yan. Given na po yung mga caption, given na po yung pictures, 'di ba? All to do, consistent, 'di ba? Persistent, 'di ba? Kailangan panalo makulit tayo mag-follow up, 'di ba? Panalo makulit, isipin mo na lang yung dati na paano ka sumali, 'di ba? Na paano ka napasali, 'di ba? Kinulit ka lang, pinalo up ka lang, 'di ba? Consistent ka lang pinapalo up, araw-araw kang pinapasa ng pang-follow up, 'di ba? Alam mo 'yon, consistent, 'di ba? Tinatawagan ka, persistent yung nagpapalo up sa iyo hanggang napauo ka na lang. Tama? So, ganun din po yung gagawin po natin. Okay? So, with that, yun lang po. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Thank you. And once again, I'm Engineer Ren. God bless and good morning sa ating lahat mga ka-Team Success Pro.